For today's video guys, I would like to parang discuss sa inyo kung ano nga ba yung mga changes so far dito sa NAIA na magkaiba po ang travel tax sa terminal fee tax, okay? Yung airline tax na tinatawag nila. And tayo, sabihin ko na, napupunta tayo guys ng Bangkok. So if ever may nakita kayong mga nakaupo dyan, paalisin nyo. That's the reason why bumibilis na siya. Akalain nyo yun? Ayun, so yun lang yung mga tanong sa akin guys. Sa tatlong tanong, wait lang, nai-imbay ako. Grabe naman tong mga... Ay! Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Another day, another travel vlog. And guys, nandito pa rin tayo. Ay hindi nandito pa rin. Mali yung word ko. Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Syempre for another travel, another flight. For today's video guys, I would like to discuss sa inyo kung ano nga ba yung mga changes so far this September dito sa NAIA Terminal 3. From January, February, March, April hanggang September, para naman at least updated kayo just in case na ngayon lang kayo pumasok sa channel ko. Okay? Di ba mga be? Aga-aga no? So anyway guys, parang sabihin na lang natin yung parang step by step guide kapag may mga flight kayo, especially pag international. Then sabihin ko sa inyo kung may changes ba or ganun pa rin, especially kung na-discuss na natin siya before. Okay? So kapag may mga international flight kayo guys, you need to be at the airport at least 4 to 5 hours before your flight. Kasi hindi nyo alam kung traffic ba sa mga dadaanan ninyo, or pagdating nyo dito, sobrang haba ba ng pila sa mga travel tax counter, sa mga airline counters, plus sa immigration. Ganon palagi yung kinoconsider ko. Kaya as early as parang mga 4 hours before my flight, nandito na ako. And then marami kayong options naman to go here. May mga bus carousel kung gusto niyo ng mga kung gusto niyo mag DIY talaga. Pwede rin kayong mag Grab, pwede kayong magpahatid, mga airport transfer, and so on. Pagdating nyo dito guys, meron kayong options bumaba sa gate number 1, 2, 3, 4, and 5. And syempre, palagi tayo nagpapababagay sa gate number 5, which is, ang bungad nyo na, is yung mga Cebu Pacific counters. Ang Cebu Pacific counters guys, ay, taray ng Jeju Air, may mga pa-welcome sila. Diba? Taray. So bali, ayan, pagpasok nyo ng gate number 5, bubungad sa inyo agad itong counter ng travel tax dito sa letter B. Ayan, ito ang gate number 5. Meron ditong baggage wrapping service. Wala namang bago sa rate nila. Bigay ko na lang yung rate ulit. Balita kayo tayo. 180. Okay. So, walang bago, 180. And then, ito pala. Ito yung isa sa mga changes na na-implement dito so far. Diba, remember nyo, nung hinawakan to ni San Miguel Company, itong NAIA Terminal 3, from 300 na parking fee dito sa mga multi-level parking nila, automatic tumaas siya ng 1,200. Para nga daw naman, hindi mawala ng mga parking lot yung mga talagang legit na may travel or may flight. Kasi ang ginagawa, kahit yung mga tipong hindi naman pasahero is nag-iiwan ng sasakyan dito. That's an overnight charge siya, yung 300 before. Tapos tinaas nila sa 1,200. And then ngayong September guys, I found out na ginawa nilang 600. Binaba nila, divided by 2. 50% off. But before you get that price or promo, you need to present your ticket or at least proof na meron ka talagang flight. And I think ipapakita mo siya syempre pagbalik mo na dito. So that's 600 per night for 24 hours na yun. Okay? Ito, again, ang tip ko sa inyo, if ever naman pagdating nyo dito, lahat ng travel tax counter guys is nasa counter din ng A, B, C, D hanggang dulo yan. If ever makita nyo sa counter A doon is mahaba yung pila, pwede kayong lumipat sa counter B, counter C, counter D. Depende na lang kung mahaba talaga as in. And then walang changes dito guys sa price. 1,620 pa rin ang price. Okay? 1,620 ang price ng travel tax. And for sure naman, ngayong September, may mga nababalitaan na kayo na nagtaas daw ang airline tax. Parang ganun. Ang airline tax or airport tax. Yon. Let me tell you guys, or let me clear na magkaiba po ang travel tax sa terminal fee, okay? Yung airline tax na tinatawag nila. So, ang travel tax is travel tax, fixed pa rin yun na 1,620. Tapos, yung sinasabi nila na magtataas is yung airport tax, which is, hindi nyo siya ramdam guys, kasi
kasama na siya sa ticket nyo every time na nagpo-purchase kayo. Puntahan niyo yung inyong mga ticket ulit, yung mga resibo na nare-receive nyo through your email, tapos hanapin nyo yung parang pinaka-airport tax. Wait, I have a sample para naman, alam niyo yun? Ganun nga yung ginagawa natin, di ba? Wait lang wait. Ito na naman, nawawala yung copy ko, wait lang. Okay, nawawala talaga siya guys, wait lang Ayun, so bali guys, ang new na terminal fees starting September 14, 2025, doon nyo mararamdaman yung pagtaas. Kasi nga, actually, hindi ko sure kung mararamdaman ninyo kasi hindi naman siya parang add-ons. Kumbaga, pag nag-purchase kayo ng ticket, wala kayong gagawin, kundi automatic i-add yun. So, dati, ang international is 550, ngayon nagtaas siya ng 950. Tapos, ang domestic naman is 200, ngayon nagtaas siya ng 390. Okay? So, papakitaan ko kayo ng sample ticket para naman may idea kayo doon sa sinasabi ko, okay? Ang hirap, no? Receipt, sa resibo, okay? So, ang nakalagay sa kanya guys is Philippine Passenger Service Charge. So, 550. So, ganun siya Pag international, lagay ko dito yung itsura kung saan nyo siya makikita. So, that's one of the latest talaga changes dito sa NAIA. Tapos, going back sa travel tax, again, magkaiba yun Pwede kayong magbayad through your credit card, through GCash, pwedeng cash. But kapag magbabayad kayo ng credit card guys, merong 25 pesos na parang transaction fee. Ganon. Okay? Additional information. Now, syempre nakapagbayad na kayo ng travel tax. Pupunta na kayo sa mga airline counters ninyo. Please always watch yung mga monitor dito, katulad nito. Kasi dito kayo makakakita ng information about the gate, kung ano mga gate ng mga flight ninyo, plus yung time at saka yung status. And tayo, sabihin ko na, napupunta tayo guys ng Bangkok. Ang flight natin is 11:10 and open na daw yung counter. And then makikita nyo dito yung counter number para at least alam niya kung saan kayo pupunta. A, B. So dati guys kasi itong Cebu Pacific is nandun sa letter E sa dulo nito. Ngayon, nandito na siya sa A at saka B. Okay? Tapos, every time na pupunta ako dito, pagbaba ko dito sa mismong departure area, palagi akong dumediretso muna dito sa mga gilid ng mga counters kasi meron ditong weighing scale. Ito siya. Pwede kayo mag-repack dito kung gusto niyo, kung lagtas kayo. Ayan. Oh, di ba? Yan. Yun yung gamit niya, repacking. Okay? So if ever may nakita kayong mga nakaupo dyan, which is madalas, lalo na kung maraming tao dito, paalisin nyo. Nagtataray na naman. Alright, so again, kapag nakapila na kayo sa mga airline counters ninyo, make sure na yung luggage nyo is, nagdepende kung magkano yung kinuha ninyong extra luggage. Kunyari sa atin, 20 kilos naman tayo palagi. Palagi naman I'll make sure na merong allowance sa mga 18 kilos lang, ganyan. May 2 kilos pa rin na allowance para hindi tayo yung mahirap kasi pagdating nyo sa pila, doon pala kayo mag-aayos ng gamitin nyo. Nakakaya doon sa mga nakapila. Tapos ito pa, another tip guys, kunyari, pagdating nyo dito, sobrang haba ng pila dito, kunwari make sure nyo, bago kayo pumila, make sure na alamin nyo kung ano yung pila na yun. Kasi last time na nandito tayo, sobrang haba dito ng pila. Buti na lang, chinek ko kung saan sila nakapila, sa Turkish Airline pala. Ang Cebu Pacific pala, natatakpan nila, kaya magmumukha lang maraming tao. Okay? Okay, so after nun, nakapag-check-in na kayo, and then, proceed na kayo sa immigration. Yan, nakita ko naman yung immigration guys, wala masyadong tao. Sige, tara, punta tayo. Meron din ditong changes guys, kaya pag napunta kayo dito, expect nyo na medyo bumibilis na kahit papano. Dahil, alam nyo ba, na ang mga OFW, hindi na siya dito guys, sa immigration na to. Meron silang sarili. Hindi ko lang alam kung saan, parang feeling ko doon, banda. Tapos, nagdalawa na yung line. Isang line dito, puro Philippine passport holder. Tapos dito guys, yung palagi ko sinasabi, ito na yung mga foreign passport. Hiniwalay na rin nila ng pila guys. And that's the reason why bumibilis na siya. Akalain nyo yun? And then syempre guys, kapag may international flight kayo, please make sure na kapag marami pa kayong time for sure, gawin nyo na ito sa bahay. Itong e-travel. Okay? So yan don't forget kasi
walang magsasabi sa inyo niyan guys, kahit dun sa mga airline, walang magtatanong sa inyo kung nakapag-fill up na ba kayo, unless pagdating nyo ng immigration, makikita kasi nila sa system nila kung nakapag-register kayo, hindi. And then hindi nyo naman kailangan ipakita kung nakapag-register naman kayo successfully. And let me tell you guys, na kunyari nagkamali kayo upon registration, okay lang na gumawa ulit ng bago, kahit ilan, kahit 10 piraso pa yan, bago. Kasi kung ano yung last na ginawa ninyo, yun yung automatic na papasok sa system nila, then the rest will be void. Okay? Ayan, sinabi ko na ulit. Okay, the rest will be void. So, huwag kayong matakot kung nagkamali kayo, ganyan. Pwede rin namang i-edit, pero kasi may mga information na hindi na pwedeng i-edit. Kaya, gawa na lang kayo ng bago. Huwag nyo na lang pahirapan sarili nyo. And, you know what? Every time na nag-register ako, since almost every month tayong lumalabas ng bansa, parang nasa 2 minutes lang guys. Ganun lang siya kabilis. Lalagay nyo lang, ayan, tinuruan ko naman kayo. Ganun lang siya kabilis. Kaya huwag kayong matakot, okay? And then now, papasok na tayo ng immigration. Tapos, babalitaan ko kayo kung ano yung tinanong sa atin, kung kamusta yung naging interview sa atin. And then after immigration, security check na, balitaan ko rin kayo kung ano yung mga bago, then pasok na tayo sa loob. Okay? See you later. A few moments later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration at saka ng security check. Ayan, kung mapapansin nyo, nasa likod natin yung security check. And ito pala, share ko na lang din yung naging interview sa atin ng napakagigiting nating sumisip-sip ako, hindi. Sabi ko sa inyo kung ano yung ano natin, yung interview, kung ano yung mga tinanong sa akin. So, unang tanong is, saan daw ako pupunta? Sabi ko syempre sa Bangkok, Thailand. And kailan daw ako babalik? Sabi ko sige, sa ganitong date. Okay, so yun yung mga dapat kasi kailangan kabisado nyo, of course. Lalo na kung talagang wala kayong tinatagong masama. And then, wala kang tinatagong masama. Wala kayong gagawing masama. So anyway, after no, sabi hindi ka naman nag-work sa government, no? Ayun, so yun lang yung mga tanong sa akin guys, sa 3 tanong. And sabi ko nga sa inyo, isang tanong, isang sagot. Huwag kayong magkukwento, huwag na kayong magkukwento, okay? And then, ito habang nasa pila ko, ito again and again na naman. Charot lang, nanginginig pa, mangungonyat. So anyway, meron na namang, kumbaga pagdating niya sa immigration guys, pinapunta siya sa dulo ulit. Kasi alam niyo kung bakit, wala siyang e-travel. Sabi ko nga sa inyo guys, madidetect nila yan kasi papasok sa system nila yan kung wala pa kayong e-travel. So ang ginawa, pinabalik siya. Paano kung ano na lang, isipin niyo, paano kung napakahaba ng pila? Alrighty, good luck sa inyo, di ba? And meron guys na parang pagkakasama nasa unahan ko na pila, 3 talaga sila guys, sabay-sabay pinapunta sa second interview. I'm not sure kung first time nila, basta ganun. And palagi ko naman yan sinasabi sa inyo guys na kahit mapa-frequent traveler kayo, basta make sure na pag may tinanong sa inyo, alam niyo yung sagot, or kung pag manghihinanap sa inyo, may ipapakita kayo. So yung alamin niyo yung mga basic requirements na kailangan na possible hanapin. Okay? Mapa-employment man, self-employed, wala mong trabaho, sabihin natin kahit housewife, or may business kayo, mapa-online man yan, or talagang may physical store kayo, then dalhin nyo lahat ng mga proof na pwedeng hanapin sa inyo. Ganon. Okay? Tapos ito, another tip. Huwag muna kayo mag-i-enjoy guys. Paglagpas nyo ng immigration, umila na agad kayo sa security. At wag muna kayo mag-i-enjoy, okay? At wag kayong magkukwentuhan ng pabiro. Kasi guys, merong mga nagsa-surprise inspection. Meron, mga nagtatanong, tapos may mga body cam sila. Tatanungin kung ano ulit yung pakay mo. Again, surprise inspection. So wag muna kayong magiging masaya, okay? Huwag kayong magbibiro na kung ano-ano ha. Hintayin nyo muna makalagpas kayo ng security check, then dun na kayo mag-enjoy. Ganon. Kasi meron talaga guys. Hindi ako yung parang nasa harap ko na surprise inspection, tapos sunod-sunod na sila. So ganun. And pagdating naman dito sa security check, wala namang bago guys. Hindi, meron pala yung about sa power bank. Make sure na lang guys, yung power bank ninyo is certified Kemerut. Basta legit, huwag kayong magdadala ng mga peke. Tapos ilagay nyo siya sa bag ninyo, and then pagdating naman sa flight, kailangan nyo siyang ilagay sa pocket ninyo or sa personal belongings ninyo. Huwag nyo siyang ilalagay sa mga maleta ninyo na ilalagay nyo sa head cabin, parang ganon. Kasi bawal na gawin yon. Tapos make sure na yung allowed na milliampere, parang ganon, nasa 25 below, ganon.
Ako guys, simula nung parang kailan ba ako? Simula nung lumobo yung power bank ko, hindi na ako nagdala. Hindi na ako bumili kasi napansin ko na yung sa action camera ko naman na ginagamit nating pang vlog, meron akong 6 na battery, good for 6 hours. Tapos patay sindi lang naman ako patay sindi. Hindi ko naman kinakailangan, hindi dumating sa point na kailangan kong mag power bank. Tapos yung phone naman natin, pang navigation lang, pang research or pang search lang, ganon. And ayun, tapos bawal pa rin syempre ang liquid, mga perfume ninyo, para kung lalo na kung mamahalin yung mga perfume nyo guys, ay huwag nyo nang dalhin, ilagay nyo na siya sa check-in luggage ninyo. Alright, so pagpasok natin dito guys, I'll give you a tour. Kasi nga diba, sabi ko nga sa inyo, check natin kung ano yung mga bago. Yung mga shops dito, same pa rin, kung ano yung naabutan nyo siguro this year, ganun pa rin siya itong this September. Meron ditong rent a wifi, pakita ko sa inyo. Oh, by the way guys, bago pala yan, let me tell you na pag aakyat kayo, gusto nyo ng mga airport lounge or airline lounges, dito lang yan sa taas. Nandun yung pinaka-elevator going up after ng security check. Ayan yan. Aakyat kayo, Marhaba Lounge na dito, pero yung pugs dito sa dulo, sarado na. Kasi Marhaba, tapos doon, A-Lounge, at saka yung parang extension ng pugs, nandun na rin sa dulo. And alam nyo ba na kapag mag-walk-in kayo, ang Marhaba is nasa 2,500 walk-in yun. Ang A-Lounge nasa 2,000, ang Pugs is nasa 3,000 pesos per walk-in. Kasi guys, hindi na sila tumatanggap ng mga credit cards. Wala na siya. Hindi na naka-tie up yung mga credit cards sa kanila. Kasi nire-renovate na yan lahat. Okay? So, going back, ito travel wifi kung gusto ninyo. Meron na rin yung eSIM, merong SIM cards. Ano lang kayo guys, ano kayo? Ano tawag doon? Mag-inquire kayo kung gusto ninyo. Kasi ako guys, yung eSIM, palagi natin kinukuha sa Klook. Tapos, ang ginagawa ko, dito pa lang, i-install ko na siya. Para nasa settings ko na siya or nasa phone ko na. Then pagdating natin doon sa mga bansang pupuntahan natin, i-turn on ko lang yung data roaming, then that's it. Ganun lang siya kasimple, wala na kayong kailangan gawin. Check natin kung magkano yung eSIM. Hindi na lang natin i-check. Tapos, ayan, going back, yung pinagkaibahan ng SIM card, eSIM at saka Wi-Fi, ganito ha. Wait lang, kaka-discuss natin mamaya 8:43 pa lang. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano nga bang mas convenient for me. So, ito na lang, isipin nyo na lang, i-visualize nyo na guys. Kasi ako, mas gusto ko eSIM. Okay? Kasi dati SIM card, hindi pa nauuso yung eSIM before. Kung bibili kasi kayo ng SIM card guys, kailangan nyo pang tanggalin yung primary number ninyo or primary SIM card ninyo, di ba? Tapos kailangan nyo insert yung SIM card na binili ninyo. So automatic, possible, hindi kayo makakatanggap ng mga OTPs or any messages or call dun sa kaninyong primary number. Or depende na lang kung meron ko yung second SIM card na slot. Tapos ang eSIM naman, just install at saka activate. Tapos 2 minutes lang, kaya nyo na mag-activate at saka mag-install. Ganon kabilis. And then, medyo hindi naman siya pricey eh. Depende na rin kasi yun, nagmamatter yun sa days at saka sa data na gusto nyong kunin. And usually naman kapag tayo maalis, palagi tayong unlimited data guys. Kasi parang alam ko naman kung ilang gig yung nagagamit ko per day. Pero mas gusto ko lang walang hassle, unlimited na lang palagi. Mura lang naman siya guys. Parang every time naman na magta-travel tayo, dapat kasama na siya sa budget ninyo. Okay? So yon. Tapos ang wifi naman, mahal ang wifi guys kasi per day siya. Like kunwari 500 per day, depende na rin yan. Tapos meron yan up to 5 devices na pwedeng kumonek. Lalo at masasuggest ko, kapag family kayo, pwede yung wifi. Pero kapag mag-isa lang kayo guys, huwag kayong kukuha ng wifi. Pwede sa inyo yung SIM card or eSIM. Depende na lang ha, kung ano yung applicable sa inyong mga phones. And then, ang dami nating ganap. Okay, so ito guys, hindi ko pala napakita sa inyo yung 4th floor. Kasi itong departure hall tsaka boarding area nasa 3rd floor. Ang 4th floor is mga restaurant before. Kung nasan yung Jollibee, McDo. Nandun, maraming restaurant dyan, maraming shops. Nire-renovate na siya guys. Ang pag-renovate sa kanya, alam niyo yung kung nasan yung pwesto ng McDo? Dun muna. Pag ganun siya, papunta sa Jollibee. Pero as of September, napansin ko na parang half pa lang ng 4th floor yung nare-renovate. Sabi ko sa inyo as times goes by, may mga changes na rin yan. Tiis ganda lang. Okay? Itong papakita ko sa inyo, napakita ko na ito before, so walang changes dito ha. Habang nagdi-discuss ako, sabihin ko na lang sa inyo. So another changes dito guys is yung airport wifi. Ayan. So meron kayong options guys na kumunek
Dalawa kasi yung pinaka SSID nila dito o yung airport, Wi-Fi name. Tapos mamimili na lang kayo. Yung isa is by PLDT and then yung isa naman is by Converge tuloy. Ano yun? Converge. Ay, si Katunying. Ayun, wait lang ah. So kung gusto niyo guys ng mabilis na internet, kumonek kayo kay free airport wifi by Converge. Huwag kay PLDT kasi mahina si PLDT. Alam niyo naman. And in fairness guys, kay Converge. Converge ba? Baka mamali na naman tayo, wait lang ah. Oo nga, check nga natin. Wi-Fi. Ayun, Converge nga, tama ako. So, ang pangalan ng name niya is, ang pangalan ng Wi-Fi is Nuna Iya Free Wi-Fi by PLDT. At saka yung isa naman is Nuna Iya Free Wi-Fi by Converge. Since nag-edit tayo guys, tapos nag-download, mabilis yung Converge. Nakita ko parang 100 plus Mbps yung download speed nila. Tapos mga below 100 yung kanilang upload speed. Tapos ano pa bang meron dito? Ay, doon tayo. Ayun pa pala. Sabi ko nga sa inyo, kahit nakapasok na kayo dito guys, make sure na naka-monitor pa rin kayo. Kasi tayo, 116 tayo dito sa dulo. Dito tayo pupunta. Sige, puntahan na lang natin to. Ha? Lusot tayo dito. Kasi ganun pa rin naman. Dito tayo palagi kumakain guys sa Bluesmith. Sige na nga. Malakas kayo sa akin eh. Okay, so ito yung Bluesmith na palagi natin kinakainan guys. Yung gusto ko dyan yung Bluesmith na fried chicken. Ayan. Tapos pwede rin kayo tumambay dyan. Maganda naman yung pwesto nila. Tapos dito yung Tapa King at saka Kenny Rogers. Then Boss Coffee. So bahala na kayo dyan kung saan nyo gusto. Tapos may convenience store dito na Press Box. Ayan. Tapos pag may mga VIP or mga artista guys, dito sila lumulusot. Talaga sinabi ko. Ayan, dito sila lumulusot guys pag may mga artista. Ayan. Ito ang mga pasalubong. Gusto ko actually ng pulburon. Mahilig ako sa pulburon ng Goldilocks. So, Kenny Rogers, ayan. And then isa pa guys, sa bago dito, yung aircon nila. In fairness, hindi ako pinagpapawisan kasi malamig na. If ever lang na naabutan nyo dito na sira yung mga Vocalator, baka naman may maintenance. Hindi po, ate. Ayun. So hindi tayo pupunta doon kasi hindi doon yung gate natin. Okay? Kasi 101 to 111 doon. Dito tayo. 116. Tapos ito pa. Tignan nyo naman guys, yung mga upuan. Bagong-bago na. Ayan yung... Ay! Ay, grabe naman. Wait nga. Wait lang, nai-imbay ako. Grabe naman tong mga... Ay! Nakakaloka tong mga... Kung pwede lang mag-ano ng CCTV, ginawa nilang basurahan, guys. Oh. Gusto kong pumasok. Dito po sa may flight going Brisbane. Ayan. Napakakapal naman ng mukha ninyo. Tignan nyo ginawa yung basurahan. Nakakahiya kayo kung sino man kayo. Sino kumain ng Sunkiss? Sino uminom ng Sunkiss? Nakakaloka kayo Ayan pak. Grabe Kung sino man yan, mahiya kayo, nakakaloka kayo. Brisbane, QF098. Ayan, ang boarding ninyo. Ay, nakakaloka. Pinapaganda na ngayong airport, dinodumihan nyo. Ayan. O, diba? So anyway, nakakaloka naman. Nakakabwisit. Ay! Uy, anong ginawa nila dito? Grabe naman. Ginawa nilang basura, guys. Ginawa nilang basurahan. Gusto ko pumasok. Bibidyohan ko. Ang dami. Nakakaloka kayo. Nakakahiya kayo mga... Naiimbay ako. Grabe. Nakakaloka naman. Pwede ba tayo pumasok? Sige nga. Wait lang naiimbay ako. 1 minute 37 seconds later. Bibidyohan ko sana. Basta ito, QF going Brisbane. Nakakaloka kayo. Lalo na kung foreigner kayo Tignan nyo naman, grabe Kita ba? Feeling ko delayed siguro. Delayed flight siguro sila kasi pare-parehong Sunkiss yung mga iniinom.
Oo nga no, baka delayed na imbase sila kaya talagang ginawa nilang basura ng NAIA. Grabe, huwag ganun. Na ano lang ako, hindi ako sa pagiging malinis or nag-e-epal ako na ang arte-arte ko. Pero grabe naman, kawawa naman yun ng mga maintenance. Grabe kayo. Hindi ko lang ma-accept. Yun yung problema eh. Yung palagi kasi sabi na ginagawa na ng gobyerno, hindi na gobyerno. Sabihin natin na ginagawa na ng Sanmig yung lahat para lang maging maayos. Kasi kahit pa paano guys, since every month akong nagte-travel, may mga nakikita akong improvements. Pero kung ganito, yung mga tao, walang disiplina, ay huwag kayo mag-expect ng improvements. Oh my God. Ang arte. Hindi totoo na imbay ako. Wala lang. O diba? Hindi totoo na imbay ako. Nakakaasa naman ganyan. Ginawa niyong basurahan. So anyway, going back. Asan na tayo? Ayun, yung mga upuan. Pakita ko sa inyo. Mas malapit ba dito? So hindi na tayo pupunta dito. Pero may walkalator dyan. 2 ata or 3 walkalator. Ay, gumagana. Try natin. Maaga pa naman. Kakain ba tayo? Iniisip ko kasi guys, kung kakain ba tayo? Thailand yung pupuntahan natin. Gusto ko magpakagutom para pagdating sa Thailand, pwede tayo mag 7-Eleven. Tapos, alam niyo yung mga midnight snack. Diba? Dating kasi natin guys sa Bangkok is, I think mga 3 AM. Tama ba? O basta mga ganon. Siyempre, ibang vlog na yun para i-welcome ko kayo sa Thailand. At saka yung reason kung bakit tayo babalik sa Thailand. So sige, libutin na muna natin to ha. Hindi ko na inakit yung mga airport lounge ha. Basta ganon, A-lounge nasa 2,000. Marhaba nasa 2,500. Tapos ang Pubs is nasa 3,000. Tapos ito pa pala, may mga toilet dito. Marami ditong toilets. Tapos may mga water dispenser na rin. Kaya if ever napapasok kayo dito sa boarding na, pwede nyo i-empty muna yung mga bottled water ninyo. Tapos dyan na lang kayo mag-refill. At ito yung walkalator. In fairness, gumagana. Yun na nga sabi ko. Kasi last time na nag-Taiwan tayo, sira yung isa, yung sa kabila. Guys, 1 month ago. Ayun, yun lang. Pagbigyan natin. Tapos ang mga walkalator lang guys, is papunta doon na. Walang pabalik. Potato corner, ang sarap ng amoy. Nag-potato corner na lang kaya tayo. Para hindi tayo masyadong magpakabusog, no? Naiintindihan niyo ba ako? Charot lang. Tapos ito may Manila Cigars, mga Yossi, Joe Malone. May Joe Malone, bago to. Ayan o. May isang bagong mangon yan. Buy 2 and more, get 20% each. Okay. Bath and Body Works. Kiehl's. May Minisa. Pag palagi ako nakakita ng Minisa. Minisa. Korea. Victoria's Secret. Ito guys yung sasabi ko. Hindi na tayo, hanggang dito na lang tayo. Pale. Late na ata sila. Tapos ito, yung sinasabi ko sa inyo yung walkalator na sira. Last month, sira din to. Nakakaloka. Ewan ko kung anong balak nila dyan. So anyway, ipakita ko lang sa inyo yung improvement sa mga upuan. Diba nauso kasi yung mga bed, mga bugs na yan. Mga surot. So lahat ng mga metal na upuan, ni-remove nila. Like pull out. And then ito na siya. Ganyan na siya, itsura niya. Tapos ano ba? Malamig na dito, in fairness. And then hindi natin susuyurin yan ha. Kasi hindi naman dyan yung gate natin. Balik na tayo. Iniisip ko pa kung ano yung bago eh. Ito na lang, i-add ko na lang. If ever guys na may mga, di ba, mag-international flight kayo, alamin nyo kung may mga travel din sila, like e-travel or arrival card na kailangan yung pilapan pagdating nyo ng immigration din sa bansang pupuntahan ninyo. And so far, sa mga bansang napuntahan natin, ang may mga e-travel or arrival card pa lang na nire-require is itong Thailand. So merong Thailand digital arrival card. Si Taiwan, meron din ang Taiwan arrival card. Si Bali, Indonesia, hindi siya arrival card na tinatawag, pero custom siya, parang Bali custom. Ganun na rin, same na rin siya, na kailangan yung pilapan bago kayo pumunta doon. Tapos ano pa ba? Ito, dito sa Pilipinas, palis kayo ng bansa, tsaka pabalik ng bansa, kailangan nyo pa rin ng mga i-travel. Ganon. Ano pa ba? So far, parang yun lang naman. Ano gusto ko? Bango. Parang gusto ko ng potato corner. Ilang minutes kayo? Bango ng kaal. Oo nga eh. Ang bango. Ang pala bote.
Wait lang. 10:25 pa yung boarding. 9:01 pa lang. Sige. Wait lang ha. Pera 274. Wala tayong pera. Wait lang, yung kaya lang. Mix C. Mega. Magkano yung mega? 184. Sige. Mag-mega tayo. Mega sardines. Charing. Ate, pwede pa na. Open pa naman kayo. Order po. Isang mega. Sour and cream lang. Tapos paad ako nitong lemon. Sir, na mega sir, no? Pero Marcus, may bottled water kayo. Yes, sir. Bali, isang water, isang mega, sir. Bali, 200 lang po. Wala akong 2 pesos. Ay, Salamat. ano so? Thank you. Gawin na lang po, sir. Sige. Ano po, thank you. Sir, Nagano tayo, mega. Tapos 202. Wala akong dos. Wala akong coins, guys. Si ate, nilibre na lang tayo. Wait nga, baka meron. Ayoko nang ganun, naiyak ko. Ay. Ayoko na may utang. Ayan. Wait lang. Alam ko meron ako, naglalagay ako ng pera dito kasi. Ayun, meron, guys. Actually, ayoko na may ganyan, may utang. Wait lang. Bilis naman. Asa si ate? Ate, kulang ko. Meron pala. Lang po. Salamat, sir. Thank you. Tsaka ito yung bottled water na lang. Ano, big sir? Di na? Okay lang kahit ito. Thank you. Ayan, meron na tayo. Favorite ko to guys, sour and cream. Ay, ang gwapo naman ni Kuya. Wait. Ang gwapo naman ni Kuya. Upo na lang tayo sa mga yung sa mga chair dito. Ayan. Sorry guys, ayoko talaga na parang may utang ako kahit mga ganyan, lalo na sa mga maliliit na restaurant or hindi man restaurant, kahit sa mga shops. Mas okay na yung kunwari wala silang panukli, yung piso lang or dos, mga ganyan. Basta below 5 pesos bibigay ko sa kanila, pero ako yung may kulang. Ganun ako. Diba? At least nakikilala nyo ako na ako, nagigilty ako. Kasi syempre, dos is dos. Sa kanila, mahalaga yun. Diba? Gano'n ba kahalaga yun? Sabihin natin, susweldo sila ng 5,000 or 10,000. Sabihin natin 998, diba? 9,998. O pag dos, malaki yung difference ng dos. So ganoon, basta alam nyo na yan. Hoy, hinihingal. Ay, na-invite talaga ako dito sa Brisbane na to. Dito ako nakasulit tayo. Ay, magkape kaya tayo, tapos para makaupo tayo dito. So anyway, sige, upo tayo dito sa mga tables para ma-fill naman natin yung mga tables, mga chair. Ma-fill naman natin. 16. Oh. Tapos biglang sasabihin, nag-change ng gate. Ay, layo na naman. Dulo-dulo. Wala pa nga nagre-reklamo na. Maaga pa naman. Yeah, dito na muna tayo. Ayun. Understand. Yan. Okay. Ayun. Ayan. Okay, so I think yun lang yung i-discuss natin, and I hope na gusto niyo yung very quick video natin about yung mga updates or changes dito sa NAIA Terminal 3. Terminal 3 lang to guys, hindi ko alam kung anong changes na sa NAIA 1, NAIA 2, gano'n. Kasi ang alam ko, yung NAIA 4 or Terminal 4 ay nire-renovate, kaya yung mga flight yung mga maliliitan na flight ni Cebu Pacific katulad ng Siargao, ng Coron, connecting flight siya from Cebu muna, going from NAIA Terminal 3, NAIA Terminal 3 to Cebu, then Cebu to Siargao, Cebu to Coron, ganun siya. Kasi nire-renovate yung Terminal 4. Okay, wait lang. Bago tayo magpaalam, hinihingal ang person. So wait lang. Ano pa ba yung mga bago? Parang meron pero related siya sa arrival. Oy, ito pa pala. May mga service na guys na libre lang from Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1. Huwag na kayong magta-taxi, huwag kayong sasakay ng kung ano-ano. Hanapin nyo na lang kung saan yung libre. Kasi nandun siya sa arrival area. Kaya hindi ko siya matuturo sa inyo ngayon. Tapos, meron pa. Nakalimutan ko. Alam ko meron pa. Ayun, ito pa pala. 'Di ba, kapag arrive ninyo, idugtog ko na lang kaya yun dito, no?
iniisip ko tuloy kung idudugtong ko siya dito. Yung about sa arrival. Para naman at least mapakita ko rin sa inyo. So anyway, ikukwento ko muna siya dito para pag kunyari umuwi na tayo ng Pilipinas, hindi ko na siya makuhaan, then hindi na. So ang additional na bago dito guys, kasi remember nyo kapag arrive nyo dito sa NAIA ulit, Terminal 3, di ba nag-fill out na kayo ng e-travel, tapos pagkuha nyo ng luggage ninyo, dadaan kayo sa custom. Di ba sa custom, ini-scan pa yung QR code. Now guys, as of September 2025, hindi na siya kailangang i-scan. So pwede na kayo dire-diretso lang, kasi dati ni-scan pa yung QR code natin, ngayon hindi na. So dire-diretso na. And syempre, if ever na pag-uwi natin, tapos bilang kailangan pa rin i-scan pala, bibigyan ko kayo ng update syempre. So ganun, yun lang. Okay, so that's really it. Thumbnail lang yun. So that's really it guys. Thank you so much sa panonood at saka for staying until this video, end of the video, para naman diba, aware tayo lahat sa mga ganyan. So anyway, thank you so much, and kung nagustuhan nyo guys, please like this video and share, and syempre sa mga hindi pa nakasubscribe dyan ha, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs po natin, not only here sa Philippines but also sa iba pang lugar. Okay? And guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never get to this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. Thank you so much everyone. Mama Tito. Good night. See you tomorrow. Mama. 5 minutes later. Panood namin kanina yun. Yung may multo sa... Wala, meron talaga. Oo nga, ayan. Sige, nakalang picture na. Okay, 1, 2. Sa Thailand ka pala ngayon. 1, 2. Ito rin pa picture tayo. Oh, sige. 1, 2. 1, 2. Ano bang mga names? Grace. And Grace. Grace and Patrick. Alam mo, Yeah. ito talaga pinapanood namin. Ay, sakto kasi kaka-Taiwan ko lang. Last 2 weeks ago. 2 weeks ago. Napanood mo. Tapos nag-stay ako, nag-overnight ako sa may Juven, Old Street. Ang ganda mag-stay kasi maabutan mo talagang walang mga tao. Doon sa Red Lantern. Tawa kami ng tao yung cashier. Madaming baby, ano. Ay, hindi pwedeng mawala. Kailangan ng energy. So Mark, thank you. Thank you po. Opo, kayo rin. Tag mo na lang ako sa Facebook. Search ko. Okay, sige. Instagram. Okay, sige. Enjoy ha. Thank you. Ingat kayo. Thank you.